Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit kang nare-restrict nang hindi mo nalalaman. Baka ginagawa mo ang mga bagay na ito, lalo na isa kang creator. Kailangan alam natin ito. Ano-ano nga ba ang mga guidelines sa mga content creator? Commonly, ang alam natin is community guidelines and policy issue lang. Isa rin ito sa kailangan nyong malaman. Hindi ba't kapag meron tayong kaunting problema sa ating profile o kaya sa ating Facebook page, malimit ay pumupunta tayo sa report a problem. Pero bago natin ito gawin, kailangan alam natin ito. Dahil kapag paulit-ulit natin itong ginawa, maaring isa ito sa dahilan ng pagkawala ng ating account dito sa Facebook. Una, pagka mag-report tayo ng problem, kailangan kung alin mismo yung may violation or yung may restriction, doon mismo tayo mag-report. Hindi natin pwedeng gamitin ng ibang account, nababanggitin lang natin yung isang account natin para mag-report. Pero teka lang, sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ba itong report a problem, check natin yan. Kasi baka ngayon ka pa lang magre-report a problem, kailangan malaman natin ito para maiwasan natin na ma-restrict. Puntahan na natin yan. Dito tayo sa help and support and continue to report a problem. Click natin yan. O meron nga ditong pagpipilian, include in report, don't include in report. Tapos may makikita ka ditong pages and profile kung saan tayo pipili or iba pang tools. So hanggang dito muna tayo. Then balik tayo sa ating pinag-uusapan kung paano ito maiwasan. So kailangan talaga natin itong malaman bago tayo mag-request. Isa nga ito sa violation natin kay Facebook. At pwedeng mangyari na hindi mo na ma-access ang creator support. Itong creator support agents. O baka makaharap pa tayo sa iba pang restriction. Next is provide accurate information. Ito na yung pangalawa kasi kanina nabanggit ko na yung una. Kapag magre-report nga tayo, kailangan ay sa isang report natin ay babanggitin na natin lahat ng hinihinging impormasyon para sa ating report. Ibig sabihin lahat ng gusto nating sabihin, then samahan na natin ang mga screenshot. Minsan kasi iniisip natin na kapag mag-send tayo ng screenshot ay okay na yung isa lang. Pwede naman tayo mag-send ng maraming screenshot para maliwanagan talaga si Facebook kung ano ba talaga yung hinihingi natin and make sure na yung in-screenshot mo nga ay related sa problem na sinosolve mo. Then, doon may makikita kang describe your issue. Part na yun ay ikakopy link mo ang link ng page mo or ng profile mo na mayroong restriction or violation na yun yung i-indicate mo, ipipaste mo doon. Makakatulong ang mga screenshot at ang mga issue na i-describe mo para matulungan tayo sa ating problema. Lalong-lalo na meron kang problema sa payout o kaya naman meron kang restriction, then gusto mong mag-request ng ads on Reels o kaya naman in-stream ads. Gagawin natin yan ng accurate tulad ng sinabi ko. Ang halimbawa nito ay nag-submit tayo ng report ngayon at inulit agad natin kasi hindi na tayo nakapag-antayan ng halimbawa ay 24 hours. Ito na yung sinasabing huwag nating gagawin. Baka sa isang araw napag-submit ka ng 7 o kaya naman ay 3. Sa experience ko naman kasi, hindi talaga sila nagre-reply. Nire-resolve na agad ni Facebook yung report mo. So, lumalabas na ang reply niya ay yung solusyon na sa problema mo. Kung almost 1 week na, hindi pa rin na nare-resolbahan yung problema mo. Ibig sabihin lang ay na-denied na yung report mo. Ibig sabihin, hindi connected sa page mo or sa profile mo yung request mo. O kaya naman ay hindi ka pa available doon sa hinihingi mong request. O kaya naman ay report na ini-report mo. So kapag ka na-denied ka na nga, isa na rin sa bawal ni Facebook na yung report mo na dinenied niya ay uulitin mo pa. So kung na-denied na yan, wala ka ng chance na ulitin yan. Next is treat support agents with respect. So kapag ka makikipag-usap nga tayo sa mga agents dito sa Facebook ay kinakailangan din nating magbigay respeto sa kanila para makasunod tayo sa community standards ni Facebook, lalong-lalo na sa pakikipag-communicate sa kanila. That's all. Thank you so much.